Formal na ngang sinampahan na ng patong-patong na kaso sa ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Representative Zaldico at Marikina 2nd District Representative Stella Quimbo, kaugnay ng kinukwestiyong 241 bilyong pisong halaga ng insertion sa proposed 2025 national budget. Ang reklamo ay sinampa sa pangunguna ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Raul Lambino. At bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga nagbabagang balita. Matatandaan nga na unang in-expose ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang issue ng blank item sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo ngayong taon. Ayon nga kay Attorney Ferdinand Topacio, umabot nga sa 12 counts ng falsification of legislative documents and graft ang kanilang isinampa laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara, at ipinaliwanag din ni Topacio na kaya 12 counts ng falsification ang kanilang isinampa ay dahil 12 beses nilang nakitang napunuan ang mga blanko. Sa gitna nga ng kontrobersiya, itinanggi naman ng grupo ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi diversionary tactic ang kaso kasunod ng pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte sa Kamara, at wala rin daw kinalaman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang inihaing kaso. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapakunan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Ay yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit nila lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan, o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Umpisahan natin, impeachment, hindi na matutuloy. At ituturo ko sa inyo, paano natin malalaman ang plano ni Marcos, ano ang kanyang nasa loobin. Ipapakita ko sa inyo, effective po nangyayari. Okay? Sige, pasok! Kinumpirma mismo ni Senate President Chis Escudero na sa Hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Ayan ha. BBM, okay, sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ituturo ko sa inyo.
paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin niyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang barel na pumasok sa KOJC. Ang daming baril pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo, takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara. Sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukulukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tiksi 5. Saan ka nakakita ng forever? Hindi umabot ng 1 buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit? Si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vloggers sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends, sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaligtaran. Naghuhugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng sesyon. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng sesyon. Kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa ating palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Etong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito. Ay nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Ano? Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya ikampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago, kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold. Until
2028 napain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya, sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung election. Kasi isa pang dahilan yan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan. No? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ang sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera ng walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing nitong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuho sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin eh. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of February or early March. Abangan nyo lang. Kasi meron akong nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Marco. Dyan niya lang itutuloy. No, but, well, abangan natin. Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo, uy, Kotsoli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito hindi para sa nagmamalaki. Ito yung nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sino gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD. And until now, ayaw magpa-drug test nito. Will commence after that date.
Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso kay ni Tamba. And ako naniniwala ako. Umaten man or hindi umaten si VP Sara. Maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi. Tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niyan. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly, alam niya ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensyang ilalabas ni VP Sara. Kasi sa Quadcom, pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ang ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at hindi nila pwedeng diktahan ng Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for sa batas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin, ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya si VP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan, balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni VP Sara. At the proper time, ilalabas niya. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Kasi mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example. Ito si Chua na ito. Ngayon ang sinasabi ni Alam nyo ba yung sinasabi na itong si Congressman Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas? Naniniwala sila sa sarili nila kung pirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako wag tayo maglokohan. Ito hindi ko nababanggitin sa inyo, kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Siyempre, alam nyo na kung bakit siya pumirma. Hello? Naglolokohan ba tayo dito? Paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre pinag-uusapan. Plano rin ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito yung dun sa SALN. Sa issue po ng SALN. Tingnan mo ito mga ito. Buang din talaga to si Chua. Bakit mo ipapasabina yung kanilang bank statement? Akala ko ba, meron na kayong ebidensya. Kaya kayo nag-ano ng impeachment. Na merong problema at mandarambong ito si VP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo.
Dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo. Pumirma kayo. O di katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobo-bobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung di matalino? Na siguro baka sweetik. Hindi natin alam. Di ba? Ngayon wala pala, mahina pala ebidensya nyo eh. Di ba? Kayo ba? Hinamon nga kayo eh, labasan ng SALN, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito. Kala mo kalilinis. Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin hindi naman kami na-impeach eh. O di ba nung iniimbestigahan kayo nyo si PRRD, hinamon kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrug test kami. Nagpadrug test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara. Until na wala pa nagpapadrug test sa inyo. Sa akin walang problema eh. Gusto nyo magpadrug test tayo lahat. Ako inahamon ko pa lahat ng vloggers. Padrug test tayo lahat. Lahat tayo. Pati kayo mga quadcom. Pati kayo mga threesome. Ay, tricom. Threesome tuloy. Oh. Drug test tayo lahat. Maduduwag ka. Hindi kayo. Kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga addict. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Di ba? Bakit matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako, kaya ko sabihin sa inyo, since birth, hindi ako nag-take ng illegal drugs. Newsep, yan, meron. Tempra, legal po yan, nabibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit yung ginagamit nilang cap syrup, no way. Kaya ko sabihin. Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanonood, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos itong mga gunggong na ito, ayaw pa imbestigahan si Marcos. Diba, mga double standard? Mga ipokrito, magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit-liit ng kay BP Sara, pinag-initan nyo. Kung hindi pa naman kayo nuknukan ng mga ipokrito. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video. Ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si VP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood noon. Buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni VP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Chua! Lawyer ka! Ba't ganyan kayo mag-isip? Kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po maidi-deny na milyon-milyon... Isa ka pa, naka-t-shirt ka pa ng tingog. Promote nyo pa. Wala kang alam, kaya lahat ng sinasabi mo sablay. Ano bang alam nyo? Ano bang nagawa nyo sa Pilipinas, tingog? Bukod sa ayuda, na pera ng taong bayan yung pinamimigay ninyo. Ano sinabi ni BP Sara? Yung amo nyo, si Romualdez, duwag sa competition. Takot. Hindi nga, anong nagawa ni Romualdez? Alisin mo ayuda. Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Ano mo, loko-loko. Ano rason niya? Sa hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Yan. Ganyan. Ganyan kalalim ang isip ng congressman natin. Nakita nyo? Nakita nyo ang lalim ng karakter, ng brains ng mga congressman natin? Yan.